Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. Henry Alcantara, nilaglag na ang grupong kickbacker, mga masiba pagdating sa palaman ng pondo. Senator Joel binaltahan ng mga netizens matapos manahimik at puro di alam ang sagot ni Henry Alcantara sa mga nakaraang pagdinig. Abay Senado nayanig sa tindi ng revelasyon ni Henry Alcantara. Mula kay Jinggoy at Joel, dawit din dito si Zaldico at ang natalong senador na si Bong Revilla at iba pa. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Malakas ang karakas talaga no? Hawig lang naman. Siya kaya yan mga kaibigan? Tanong lang natin. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Grabe. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. So mga kaibigan, ang ibig sabihin ba nito si Senator Joel ay isang sugar daddy? Ganun ba yon? Well, tinatanong lang natin At saka mga kababayan etong sinasabi ni Senator Joel na pinag-iinitan siya kasi nga daw binanggit niya yung hindi daw ma-mention ng iba na si Zaldico, kaya siya pinag-iinitan ngayon. Well mga kaibigan, sa tingin ko naman mas lalong nag-init yung mga kababayan natin, yung mga netizen at nagalit dahil nga nung una kasi, nung hindi pa naman pumuputok yung flood control, bagamat sinabi na ni Pangulong Marcos yung top 15, nauna na nagsalita itong si Senador Joel kasi na sinasabi niyang walang senador na sangkot dyan sa mga flood control. Diba? Na wala daw siyang kilalang mga contractors, district engineer. Tapos yun na nga, biglang nagsisulputan yung mga pictures na yan. Kaya yun, binanatan siya. Hanggang sa lumabas nga yung pangalang Henry Alcantara. Ngayon, nung tinatanong naman si Henry, mga kaibigan, puro siya walang alam. Hanggang napalitan yung chairman ng Blue Ribbon Committee from Marcoleta to Senator Lacson. Ngayon mga kaibigan, ang sabi ni Senator Lacson, walang magagawa si Henry Alcantara kundi kumanta at ilaglag na lahat ng mga sangkot dito. Kasi nga naman wala din siyang pupuntahan mga kaibigan. Makukulong pa rin naman siya. Kasi nga sa napaka-overwhelming na ebidensya laban dito kay Henry Alcantara. Kaya ngayon mga kaibigan, kung dati ay 2 senador lang yung mga naiipit dito at iba pang mga congressman, abay heto mga kaibigan, nag-all out na po si Henry Alcantara. Ang tindi nito. At saka eto, siguro hindi na to gawa-gawa tulad ng mga diskaya. Napakaano nito mga kaibigan Napaka-detalyado ng pagkakasalaysay dito ni Henry Alcantara. Ito yung revelasyon niya mga kaibigan. Ito po.
Una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala, ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting ito na binibigay kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, si po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Dawit na naman mga kaibigan itong si Bong Revilla. Hindi pa nga napag-uusapan masyado mga kaibigan yung regarding sa ibinalita ng PCIJ na mga contractors na may mga kamag-anak na mga congressman, mga senador, di ba? Kasi nga, alam na natin yan, sina Escudero, sina Villanueva, Bongo, sina Zaldico. Pero tingnan nyo mga kaibigan, yung number 9 tsaka number 10, di ba, si Ramon Jolo Revilla. Di ba, yung kamag-anak nito mga kaibigan, nangungontrata sa mga government projects. Auntie niya, si Rebecca Bautista. Tapos yung asawa ni Bong Revilla na si Lani Mercado, which is congresswoman din, sister-in-law niya, itong si Rebecca Bautista, na malakas din daw di umano na mang-corner na mga kontrata ng mga government projects. Kaya, nako, matindi ito mga kaibigan. Mukhang, pag nagkataon, balik na naman sa kulungan itong si Bong Revilla tsaka si Jinggoy. Ay, nako talaga, Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Yung Yusek Bernardo mga kaibigan, yan yung sinasabi natin na alipores ni Erap Estrada. Di ba? Yan yung parang engineer niya nung panahong mayor pa si Erap. Tapos naging Yusek nga sa pamamagitan ni Mark Villar. Kaya nagtataka tayo kung hindi kilala ni ni Jinggoy itong mga nasabing mga karakter dito ngayon na ina-unlock mismo ni Henry Alcantara. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, nagkakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito
ito na pagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Grabe mga kaibigan. Oh. Ngayon, akala ko ba hindi totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez tsaka ni Mendoza, yung 600 million. Pero ito mga kaibigan, no, sinasabi na mismo ngayon ni Henry Alcantara. Ay nako talaga, oh. Kailangan magpaliwanag dito ni Villanueva. Ay nako talaga. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Parang ang dating dito mga kaibigan, basta kailangan mabigyan ng kickback si Villanueva. Ganun po ba, Mr. Henry? Basta ang dating, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. I-ghost project nyo yan, gawin yung flood control project, kahit ano. Basta ang dating, dumating yung kickback kay Villanueva. Ganun ba yun? Nako talaga, oh, matindi. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan. Nako. Na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na nabanggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binibana niya sa akin para sa taong 2025. Pang-apat, Congressman Elsaldi ko. Nako, obvious na yan. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Kalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto ito ay lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million. Ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Tik na yan mga kaibigan. Dito po yung summary. Billion. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nakakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa, kasama po ako, nakatayo, yung opisina,
Yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit kung taong umamin din. 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin Kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1.025. Pampanga, sa 2023, 1.125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa Nakakagalit. ay nakilala ko ang kumpanyang Partstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Partstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Partstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Partstar. Nagkaroon ng pagkakataon noong 2020 na lumapit sa akin si MK na Partstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GAA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Partstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Partstar ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itilakda ng bicameral conference ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Ang nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, Nako. noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siyang magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Mga kaibigan, yung dating Yusek Mitch na yan, yung dating congresswoman, nasangkot na po yan sa pork barrel.
Oo, pero na-acquit tulad ni Jinggoy. At syempre, ang nagdusa lang si Napoles. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitz na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo'd contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera, doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. Nako. 519 million, Putik na may yan, 20% Saldi ko. proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulungan sa sinasagawang bisnis sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyekto ng DPWH, at upang matuluyang palagutin lahat ng mga taong sangkot. Kasama ka Yun po, doon. Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will Tama. sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. Ayun mga kaibigan, buti na lang kumanta ka na, Henry Alcantara. Oo. Alam nyo mga kaibigan na malinaw dito na yung mga sinasabi ngayon ni Bryce Hernandez ay talagang may punto. Makabuluhan mga kaibigan. Kulang lang talaga kasi ng mga solid evidence. Pero kung yung mga pahayag nila, tapos yung mga pahayag ngayon nila Henry Alcantara, nakikita natin na nagtutugma talaga. At kailangan talaga nating malaman yung mga matitinding ebidensya, lalo na yung nilalaman doon sa computer mismo ni Bryce Hernandez. At sinabi nga mga kaibigan ni Attorney Fortune na meron pang mga ibang mga senador at mga congressman talaga. So meaning mga kaibigan, pagdating nga sa pagpili ng magiging witness, mas maganda talaga at mas deserve talaga ni Bryce Hernandez kaysa sa pinagpipilitan ni Marcoleta itong mag-asawang Diskaya. So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share yung mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.